Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Rob Rances, isang magaling na DDS vlogger tungkol ito sa napipintong paglaya ni Tatay Digong dahil ni-request na ng kanyang abogado na papalayain siya temporarily sa isang bansa na willing na tumanggap sa kanya. So, pag-uusapan natin ano yung posibleng bansa. Hindi malaman kung ano yung bansa. Kailang meron na akong duda. Anong bansa na yon? Yung may pagmamahal kay Tatay Digong. Kasi dito sa Pilipinas, hindi siya tatanggapin. Diba, nagpahayag na si Auntie Claire Castro. Sabi niya na, we will not accept, hindi siya pwedeng bumalik. Takot sila kay Tatay Digong. So, ngayon, meron ng bansa. Pumayag na rin ang prosecution na pwedeng makalabas si Tatay Digong basta mamit lang ang mga certain conditions. So, it's just a matter of time. Sa tingin ko lang, opinion ko lang, malapit nang makalabas, temporary release si Tatay Digong, titira sa bansa nga napili niya na pumayag nga doon siya titira. Ano ang bansa na yan? I-comment ninyo. Mamaya natin pag-usapan. Ito, sabi ni Rob Rances, they say he's finished. They say it's over. But June 12, kahapon, the very day we celebrate Philippine independence, saw a different kind of declaration. In a court filing that surprised many, former President Duterte formally requested interim release from ICC detention. Not to run, not to escape justice, but to continue the fight far from home, but never far from the people who still believe in him. So, nag-file ang unang nag-post nito, nakita ko si Teo Moreno. Nabasa ko mismo yung document. Talagang, nandun yung perma ni Attorney Kaufman. At ang maganda doon is pumayag ang prosecution. Pumayag yung bansa. So, ang hinihintay na lang mga observation, comments ng yung bansa na tatanggap sa kanya, other parties involved, prosecution, then mamaya mag-decide na ang pre-trial chamber. So, huwag kayong mabibigla, bukas makalawa, lumabas na si Tatay Digong, nandun na sa bansa na yon. Saang bansa kaya yon? Okay? It should be a member of ICC. So, hindi pwede ang China. Kasi ang China, handang tumulong kay PRRD, kaya lang hindi siya member. Ang US, hindi rin siya member. So, ano yung bansa na napili ni Tatay Digong na pumayag? Kasi pinapili muna si Tatay Digong, sigurado yan. Next. A state party to the Rome Statute has expressed willingness to host him. The ICC prosecution, it has no objection to letting him go under fair conditions. Perhaps the international court sees the many of us have always known. Duterte is not a threat. Yan. The fact na palalabasin siya, ibig sabihin, hindi malakas yung kaso. So, malaking tagumpay ito para sa atin na nagmamahal kay PRRD pag palabasin na siya. Duterte is not a threat. He is a man detained not by guilt, but to silence the one voice they couldn't control. Yung takot lang sa kanyang kalaban sa politika. Ito, political persecution ito. Akala nila masasilence nila ang Duterte. Lalong lumakas ang Duterte. Tignan nyo nangyari sa eleksyon. Dahil sa impeachment ni BP Sara, dahil sa pagkidnap kay PRRD, natalo ang alyansa. Maraming nanalong oposisyon. Okay, let's be clear. This is not surrender. This is not silence. This is a tactical retreat. Eyes fixed on a much greater war. A war that will not be fought in jail cells or courtroom, but in the hearts and memory of millions. To his supporters, this is a strategic pose. The man who stood with the massa, who
who walked unguarded through Mindanao streets, who dared to clean up what others left to rot. He may be held abroad, but his voice is louder than ever. Akala nila, masilinsyo nila si Tatay Digong. Hindi. Lalong lumakas ang kanyang boses. Diyan sila nagkakamali. They feared his freedom. They feared his movement. So they took him away, thinking his absence would scatter the base he built. But what they forgot is this. The spirit of a leader doesn't live in proximity. It lives in memory. And the masa has not forgotten. Lalong tumingkad, lalong umusbong ang pagmamahal ng masang Pilipino kay Tatay Digong dahil sa ginawa niya. Kaya ito, napakagandang balita ito paglabas niya. Sana dito sa malapit. Okay, ito na. Kung ako ang maghula, hula lang ito. Baka pwedeng Japan. Japan is a member of ICC. Maganda ang, kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga pabalik-balik na binibisita ni Tatay Digong nung presidente pa siya, China and Japan. So Japan, or kung hindi man Japan, ASEAN countries. Para malapit lang. Kasi ang layo kung doon sa Europe. Pwede rin siguro Switzerland. Kailangan layo. Kailangan kung ang ano nila is proximity. Kasi kung sa Europe pa rin siya, no? Pwedeng Norway. Ang Norway is member of ICC, ano? Norway, Switzerland, yung mga malalapit. Baka posible rin doon. Para kung may trial hearing, malapit lang siya. Mag-aeroplano, malapit. Kasi kung Japan, medyo malayo. Ang advantage lang kung dito sa Asia, Japan or ASEAN, tayong mga nagmamahal sa kanya, pwede na tayong magbiyahe. Pwede, kami, pamilya ko, pag dito sa malapit, nako, bibisitahin namin ko. Kaya magiging tourist spot na naman itong bansa kung saan siya temporarily titira. So let's pray na dito sa malapit sa atin para mabisita natin ang ating minamahal na Tatay Digong. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin, tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Nore. O ako silang bisitahon. Maayong buntag, Manoy! Manang, maayong buntag! Maayong buntag! Nagahinlo mo? Oo, nagbasok may bisan kay mga gagmay palinghod pa ang sagbot pero basukan aron dili Hinayakan? hinayakan og sagbot. Oo. Aron hinlo. Oo. Aron dali mo kuan ang pagtubo. Aron maayo ang tubo og lakatan. Oo. Og karon mga dagko na gid kaya ang unod sa ang saging ni Manoy hapit na gid ni mangunod, mga dagko na kaayo. Oo, og karon nagabuno na pod si Manoy human siya sa iyang pagginlo. So sige kaulan, so nindot kaya mag-abono Manoy ba? Yun kay Wapo kag abono kay si ulan na. Kuan kaning dali mo kuan ang kuan sa saging. So hapit na gid ni mangunod ang saging ni Manoy kay mga dagko naman. Dagko na. Oo. So, human sa pag-abono ug paghinlo, nag-spray na pud si Manoy sa saging nakatam pampatay sa insekto. So nag-spray siya sa puradan.
ako. Pasalamat ko sa dako ko pagpasalamat sa Ginoo nga tagaan mi niya og grasya, panalangin og sa nagtan-aw sa video nga pasalamat ko nga mupadayon ang pagsuporta sa Saging Lakatan kay nagapananom na gyud mi naa nami ikasuportar og puhon-puhon nga makaharvest mi sa among Saging Lakatan naa nami makasuporta sa among mga eskwela aron